Para sa mga bago at kahit sa mga matagal na sa crypto space, madalas nating marinig ang pangalang Ethereum. Pero kung tatanungin natin ang bawat isa, ano nga ba talaga itong si Ethereum? Marami ang nag-aakala na ito ay katulad lang din ni Bitcoin na isang digital currency. Pero ang katotohanan, mas malalim at mas malawak ang teknolohiyang dinala ni Ethereum dito sa mundo ng blockchain. Ngayon, patuloy po ang pag-unlad ng decentralized economy. At si Ethereum ang nagsisilbing pinakamatibay na pundasyon ng tinatawag po nating Web3, Decentralized Finance o DeFi, at mga non-fungible tokens or NFTs. Kung si Bitcoin ay madalas na ihambing sa digital gold dahil po sa scarcity nito, si Ethereum naman ay mas kilala po bilang decentralized world computer. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng ledger na nagtatala kung sino ang nagpadala ng pera sa kanino. Si Ethereum ay isang buong ecosystem kung saan pwede pong mag-develop at magpatakbo ng mga applications nang walang nakatataas na central authority, walang middleman at wala pong censorship. Kaya ang masasabi ko po ay ang pag-unawa dito kay Ethereum ay hindi lang tungkol sa pagtingin sa galaw ng presyo nito sa chart araw-araw. Ito ay tungkol po sa pag-unawa sa isang technological revolution na nagbabago sa kung paano natin ginagamit ang internet at ang financial system sa kasalukuyan. Ngayon ay ano nga ba ang Ethereum at sino ang nasa likod nito? Para mas madali po nating makuha ay isipin natin na ang Ethereum ay parang isang dambuhalang operating system dito sa internet. Katulad po ng iOS o Android. Pero ito ay decentralized. Ang mga developers ay pwedeng gumawa ng sarili po nilang apps dito na tinatawag nating decentralized applications o dApps. Nagagawa ito sa pamamagitan ng smart contracts. Ang smart contracts ay ang mga programmable codes na otomatikong nagpapatupad ng kasunduan kapag na-meet ang mga tamang kondisyon. Walang abogado o bangko na kailangan para mamagitan. Sino-sino naman ang mga utak sa likod ng napakatinding technology na ito? Yan, ang Ethereum ay binuo ng isang grupo ng mga programmers. Ngunit, ang pinakasikat at itinuturing na pangunahing founder nito ay si Vitalik Buterin. Inilabas po niya ang white paper ng Ethereum noong huling bahagi ng taong 2013 matapos po niyang makita ang mga limitasyon ng Bitcoin network. Kasama po niya sa pag-conceptualize at pag-launch nito sina Gavin Wood na nag-imbento ng Solidity Programming Language na siyang ginagamit po sa Ethereum. At maging si Charles Hoskinson na rin ng Cardano. Sa aking opinion, ang pagkakaroong ito ng mga kilalang founders at isang napakalaking community ng mga open source developers ang nagbigay po kay Ethereum ng napakataas na antas ng kredibilidad at innovation sa loob ng mahabang panahon. Bagamat umalis din ang ilang co-founders para gumawa ng sarili po nilang mga blockchain projects, ang pundasyong iniwan nila ay nananatiling pinakaaktibo sa buong crypto ecosystem. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang Ethereum laban kay Bitcoin at Ethereum laban kay XRP. Ayan. Upang masagot po ito, kailangan nating tingnan ang magkakaibang use cases ng mga asset na ito dahil magkakaiba po ang kanilang layunin. Si Bitcoin ay idinisenyo bilang isang peer-to-peer electronic cash system na kalaunan ay naging isang store of value or digital gold. Limitado lamang sa 21 million na piraso si Bitcoin, kaya naman ito ang pangunahing sandata ng mga investors laban sa inflation. Sa kabilang banda naman, si Ethereum ay hindi po nagre-restrict sa sarili bilang isang currency lamang. Ang layunin po ni Ethereum ay maging global infrastructure para sa mga smart contracts. Kung digital gold si Bitcoin, ang Ethereum naman ang digital oil na nagpapatakbo sa makinarya ng mga application. Ngayon ay paano naman pagdating dito kay
XRP. Ayan, sa XRP naman ay binuo ng Ripple para sa mabilis at murang cross-border remittances o ang pagpapadala ng pera sa iba't ibang bansa. Partikular na para sa mga traditional na bangko at saka financial institutions. Napakabilis po ng XRP at napakamura ng transaction fees nito kumpara sa base layer ng Ethereum. Kaya ang masasabi ko po rito ay walang iisang asset na masasabing mas mabuti or mas maganda sa lahat ng aspeto sa pangkalahatan. Kung ang hanap mo ay katatagan at saka digital gold, si Bitcoin po ang nangunguna. Kung ang focus mo naman ay ang mabilis na institutional cross-border settlement, napakalakas po ng utility ni XRP. Ngunit kung ang pag-uusapan ay ang kakayahang mag-host ng libo-libong decentralized project, finance at innovation, si Ethereum po ang nag-iisang hari sa aspetong ito. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa investment. Ayan, isa nga bang magandang investment itong sa XRP at ano ang mga risk na kalakip nito? Ayan. Upang matukoy natin kung isa nga bang magandang investment itong si Ethereum, kailangan nating balansehin ang potential rewards at ang mga kaakibat na panganib o risk. Mula nang lumipat si Ethereum sa Proof of Stake Consensus Mechanism sa pamamagitan ng tinatawag na The Merge, naging mas eco-friendly ang network at nagkaroon po ito ng mekanismo kung saan nagiging deflationary ang Ether or ETH kapag mataas po ang network activity. Ibig sabihin, sinusunod din nito ang konsepto ng nababawasang supply. Yan, nababawasang supply or deflationary supply habang tumataas po ang demand ng mga gumagamit sa network. Ang utility ng ETH ay napakataas dahil kailangan mo ito bilang gas fees upang makapag-transact po sa network. Subalit, hindi ibig sabihin na walang panganib ang pag-invest dito. Ano nga ba ang mga panganib o risk ng pag-invest dito kay Ethereum? Una rito ang network congestion at mataas na gas fees sa mga panahong sobrang siksikan ang mga users. Bagamat may mga layer 2 scaling solutions na tumutulong ngayon upang pababain ang bayad, ang main layer ay maari pa ring maging mahal sa mga retail users. Ayan. Ang pangalawa, ito po ay ang matinding kompetisyon. May mga tinatawag po tayong Ethereum killers o iba pang smart contract platforms na nag-aalok ng mas mabilis at mas murang transaction. Pangatlo ay ang regulatory uncertainty, kung saan ang mga regulasyon ng iba't ibang gobyerno ay patuloy po na nagbabago at maaring makaapekto sa institutional adoption ng crypto sa pangkalahatan. Kaya sa aking opinion, ang Ethereum po ay nananatiling isa sa pinakamatibay na long-term investments sa crypto space dahil sa network effects nito. Ibig sabihin dahil nandoon na ang pinakamaraming developers, capital at mga sikat na project, napakahirap para sa mga kakompetensya na tuluyan itong mapatalsik sa position nito ngayon. Ayan, sa kabuuan, malinaw na si Ethereum ay higit pa sa isang simpleng cryptocurrency. Ito ay isang dynamic at patuloy na nagbabagong technology na nagbibigay daan sa isang bagong sistema ng global economy at saka digital ownership. Tandaan po natin na ang mga mahalagang punto, ang Ethereum ay isang decentralized computer na pinapatakbo ng smart contracts. Ito ay binuo sa pangunguna ni Vitalik Buterin upang higitan ang mga limitasyon ng mga naunang blockchain. At bagamat may mga bentahe sina Bitcoin at XRP sa kanilang partikular na linya, si Ethereum ay may hawak ng pinakamalawak po na ecosystem sa larangan ng decentralized application. Kaya sa aking kabuuang pananaw, bago po tayo maglagay ng anumang kapital dito kay Ethereum o sa kahit anong crypto asset, napakahalaga po na gawin natin ang ating sariling research at mag-invest lamang ng halagang handa po nating mawala dahil sa likas na volatility ng market ngayon. Ang pagsubaybay sa mga on-chain development, ang pag-unawa sa mga upgrade ng network
at ang tamang pagbalanse ng risk at reward ang susi upang maging matagumpay po dito sa crypto space. At ayan, marami pong salamat sa panonood. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. At mayan, maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.